So ayan, hindi ito itlog na maalat o sa amin katawagin na itlog na pula dahil yung itlog ay kulay pula. Hindi ito ay sibuyas. Ito yung mga sibuyas na inanay ko 1 month ago at ngayong araw, bibigyan ko kayo ng tips para magtagal ang shelf life ng inyong sibuyas or onion. Dito ako natutuwa sa kabilang plot ko. Try natin kumuha ng sibuyas. Nang makita nyo kung gaano kalaki mga daon. Parang siyang leeks ha. Okay? Ready? Go! Wow! Ang sibuyas ay napakalagang sangkap sa pang-araw-araw na lutuin. Kahit ano pa mang lutuin mo bawat araw, gumagamit tayo ng sibuyas. At pagkaani ko nga ng sibuyas, alamin natin ang mga hakbang kung paano ito patagalin upang ma-preserve. So ano pa hinihintay natin? Ganito ang gagawin natin, nakatuwad hanggang marating tayo sa 3 plot. Okay. So naka-squat tayo. I-position natin sa pagkuha ng sibuyas. Yan. Hindi tayo ngangawitin ng masyado dahil hindi naman tayo ekta-ektara yung ating ani. So kung nakikita ninyo, sinort ko na nga siya para nang sa ganun ay malaman natin yung value ng bawat sizes. Ayan, may small, large, or medium, large, and extra large. At ito yung buraot. So ayan, tapos na rin tayo. Oh, what the F? So inanay nga nating sibuyas ay may 4 na sizes. Mayroong buraot, kung tawagin yung pinakamanliit, parang ganito, pero hindi ito buraot. This is a small size, may medium at large at extra large. Buraot, small, medium, large, extra large. 5 pala. Okay, so sinort out nga natin yun para na sa ganun malaman natin yung itsura ng mga sibuyas. So syempre, sa mga lutuin natin, meron tayo kini-consider na sizes, lalo pagka nagigisa tayo ng isang lutuin lang. So ang preference natin ay yung pang isang lutuan lang, kung tawagin yung ganitong size. Ito, small tong size na to, okay? So Tagalog, pag sinabing buraot sa sibuyas, ito yung tinatawag na irregular size o hindi maganda yung hubog, karaniwang maganda yung hubog niya. Parang patusok siya na mala football yung hugis niya. So yan ang category nito, buraot. So mas preferred natin yung ganitong size sa isang lutuan, itong small sizes. At syempre, meron tayong tinatawag na extra large. Ayan siya. Laki. So ginagamit to siguro sa pizza, sa mga onion rings, at kung ano pang malutoy na pinande-design natin sa ating mga lutuin, sa ating mga dishes. Laki. Pero hindi ito yung pinakamalaki na ani ko. So paminsan-minsan, yung sibuyas ganyan talaga nagbabalat, parang tao. So kailangan natin balatan yan at syempre, chine-check din natin baka may nasasama ng mga bulok. Tulad ng isa nito, parang nabasa na siya, nabulok. So pag di mo naalis to, panigurado, magkakahawa-hawa na siya. At pagka hindi mo naagapan, baka magkahawa-hawa na, baka kalating kilo na yung mabulok doon. At syempre yung mga ganitong pagkakataon, ihiwalay natin, hindi natin sasama sa karamihan, okay? So, mamaya, ito iluluto natin pag nag-isa tayo. Baho na. Ayan. So,
pagka nilinis natin yung sibuyas, basically binabalatan nga natin. Dapat yun talagang to yung balat lang ang maalis at di mo pipilitin na alisin yung iba pang balat, okay? So masisira yun ha, masasaktan. Ayan o, tulad ng isang to, medyo naplakas yung hata kong gano'n at nahalta ko nga ng konti kaya lumbas yung puti ng sibuyas. Hindi na siya tulad ng isang to na makintab. Dapat makintab ha, ayan o. Ganyan ang magiging balat niya at iwasan natin ng ganitong pagkakabalat ng sibuyas. Hindi naman siya masaktan pero baka o maaaring ang masaktan at magkaroon ng moisture kasi iniwasan natin moisture. Kaya makita nyo mamaya dito pagka inayos natin ng tuluyan to, makita nyo kung paano natin ipe-preserve na mabuti yung ating sibuyas. Nakita nyo sa unang clip nasa tray ng itlog. Sinabi ko na eh. Kung makapansin nyo, yun yung lupa na galing sa plot na pinag-anihan natin, nakakapit siya. Pero wag natin pilitin, hayaan lang natin na nandun siya. Kasi nga, pag nasaktan, babalatan siya, ayun o. Okay, tingnan nyo. Ito medium size na sibuyas na nilinisan ko. Ito yung isa sa mga pinakamagandang hubog ng sibuyas at ito yung may pinakamagandang value pag binili mo sa palengke. Ito medium size na to. Ito yung mahal ang presyo ng sibuyas. Sa kasalukuyan, ang presyo ng sibuyas ito may siguro nasa 60 to 80 sa market. Of course, depende yan sa lugar na inyong kinalalagan. Sabihin natin Metro Manila. 80 siguro, 200. Can comment on my price range about Metro Manila. Ko alam, sa aming probinsya mura lang. So ito, nilagyan natin papel syempre yung pinakailalim ng ating container ng sibuyas. Sa ganon, meron siyang protection sa moisture at meron siyang singawan, ayan o, para free flowing yung air sa kanyang kinalalagyan. Hindi natin ito ilalagay kung saan mas secure to, siguro sa ilalim ng banggera, sa mesa na kung saan less moisture matatanggap ng sibuyas natin. Siyempre, once in a while nga, check upin natin kung merong nang medyo nabubulok po na konti at kung meron man, yun na unahin nating ilutong mga sibuyas. Okay? So ngayon, dalawa pala na akong sibuyas simula nung inahin natin yung mga hanin natin. Okay? Dalawa pala nakakita kong sira. Ayan. Tapos na rin medium. Natin medium. Ay, I messed up again. Small though. And this is the extra large. Large and extra large, pinagsama ko na. So, ito na ating sibuyas. This is the medium, yung pinakamagandang mga hubog. And this is the large. At sana meron kayong natutunan kahit papano sa ating pagsusumikap na ayusin ang ating mga gamit sa bahay tulad ng mga pagkain natin. Itong sibuyas na pwede natin stock up to 4 months sa ating kusina. Depende sa temperature o depende sa lugar na inyong kinalalagyan. Sa amin napakainit kaya naman, sana tumagal ng 4 months hanggang magtaas yung presyo ng sibuyas sa tag-ulan. Ay, ilagay natin sa kusina. Nahin natin ito. So ayan, so this is the end of our lesson. Yes, video lesson about tips how to save your onions in your kitchen. Sana nga may napol kayong aral at diskarte sa ating kusina. And this is Juan Yard, always on my green yard kahit summer. Bye. Uy, subscribe ka naman. Like and share na rin.